Nakita natin sa nakaraang episode ang labanan ni Beru at Chahain kung saan nawalan ng kontrol ang pinakamalakas na shadow ni Jinwoo. Sa pagtatapos ng episode na ito, bigla na lang may lumabas na portal sa eskwelahan ni Jin-ah at dinakot ang ulo ng isang estudyante. Nagpatuloy ang kwento sa eskwelahan kung saan makikita dito ang labi ng 3 estudyante. Nagkaroon pala dito ng dungeon break at may lumabas ng halimaw sa gate. Ang mga nilalang na ito ay eksperto sa paghunting sa mga tao. Ang amoy ng laman at dugo ay sapat na para sila ay maging sobrang excited. Pero kahit na ganon ay hindi sila kumilos at naghintay ng 1 linggo upang maging comfortable sa bagong mundo na ito. Para mas maging mahusay sila sa panghahunting sa mga tao, wika ng orc na. Punong-puno ang gusali na ito ng kanilang mga bibiktimahin. Dito na nila sisimulan ang panghahunting. Uunahin nilang huntingin ang mga tao sa kasel na ito pagkatapos ay doon nila sisimulan ang totoong panghahunting sa iba pa. Makikita dito ang mga estudyante na masayang nagkukwentuhan pero sa isang iglap may palakol na tatama sa kanila. Samantala ipinakita dito ang isang malaking A-rank gate. Narito si Jinwoo at ganon na din ang Knights Guild. Namamangha siya na ang guild na ito ay may 13 na A-rank hunters at 20 na B-rank hunters. Pero bigla siyang pinagkaguluhan ng mga members nito, labis silang humahanga dahil sa Jeju Raid. Pero dito na sila pinatigil ng isa nilang kasamahan dahil nakahihiya ito para kay Jinwoo. Ito pala si Jeong Yerim ang main healer ng Knights Guild. Dito na ipinaliwanag ni Jongsu na siya ang magiging leader ng raid na ito, pero hindi natutuwa ang mga kasamahan niya dahil narito naman si Jinwoo. Paliwanag nito na ang tungkulin lang ni Jinwoo ay panatilihing magiging ligtas ang lahat. Nagtanong naman ang isa nilang hunter na kung sa tingin ba ni Jongsu na ganon kahina ang kanilang guild para umasa sa proteksyon ng iba. Natutuwa namang sinabi ni Jongsu kay Jinwoo na ang guild members niya ay malalakas ang loob. Dito na nga nila sinimulan ang raid, samantala sa association, bigla na lang silang nakatanggap ng tawag. Ang tawag na ito ay nanggaling sa isang school at ayon dito ay may mga monsters na naroon. Ito pala ay isang babae na duguan, habang nagtatago sa kanilang CR. Habang ikinukwento ng estudyante ang itsura ng mga ito, napagtanto ng operator na ito ay isang orc. Napatayo ang operator at pinapaalis na ang babae dahil ang mga orc ay kaya silang maamoy. Napasigaw na lang ang estudyante na sagipin siya ng mga ito. Iyon na din ang huling salita na narinig ng operator. Ipinakita dito ang mga estudyante sa hallway na nagmamadaling lumabas ng school, nang hihinayang ang isang orc dahil hinayaan nilang tumakas ang kalahati ng kanilang mga target, pero ayos lang ito dahil madami pa dito ang natitira. At hinarangan nila ang daanan para tumakas kaya wala nang kawala ang mga yon. Papaslangin nila silang lahat. Makikita dito ang isang grupo ng mga estudyante na ipinangharang ang kanilang mga desk upang hindi makapasok ang mga halimaw. Takot na takot ang mga ito. Pero sa isang iglap na wasak lang ang ginawa nilang harang, narito na ang isang orc na nababalutan ng dugo na galing sa ibang mga estudyante. Napansin ng isang orc na may magic ang isa sa mga ito at iyon ang uunahin nilang paslangin. Takot na takot si Jin-ah at tinatawag ang kanyang kuya. Mga bro, 999 likes ang goal natin sa video na ito. Paabutin nyo ng 999 likes ang video na ito at ilalabas ko na din agad yung episode 4. Kayo na lang ang hinihintay ko. Bilisan nyo at mag-like na kayo. Subscribe na din kayo sa iba pa natin channel. Libre lang ang content natin, kaya hinihingi ko ang suporta nyo. Wika ni Songi na kinakailangan niyang lumaban kahit na siya ay isang A-rank hunter. Tinanong ng isang orc kung iyon ba ay isang tao. Batid nila na ang lakas noon ay nanggagaling sa ibang nilalang. Ang tinutukoy pala nila ay si Jin-ah at tatapusin na nila ito, pero bigla na lang nagpakita ang shadow orc ni Jinwoo para pigilan ang kalaban. Sa isang iglap ay madali nitong tinalo ang orc sa harapan nila. Narito ang 3 general ni Task. Samantala sa loob ng dungeon, hindi makapaniwala si Jongsu na mayroon ditong ogre na may 2 ulo. Nang akma itong atake, agad na gumawa ng shield si Jongsu dahil siya pala ang tank ng strike squad na ito. Matinding depensa ang pinamalas nila. Kasabay nito ay nag-counter naman ang kanilang mga fighter at mage, dahilan para tuluyang matalo ang halimaw. Wika ni Jongsu na hindi ito maganda dahil ang two-headed ogre ay nagpakita sa umpisa pa lang ng raid, ibig sabihin ay may mas malalakas pang halimaw ang narito. Ang dungeon na ito pala ay may hindi mabilang na undead monsters ang naninirahan, pero nagtataka ang mga ito dahil sa hindi malamang dahilan umaatras ang mga halimaw. Naiintindihan ni Jinwoo na alam ng mga monsters na may mas mapanganib na nilalang ang narito. Pero bigla na lang siyang nakaramdam ng hindi maganda. Agad nagpaalam si Jinwoo na kinakailangan na niyang umalis, pero hindi sang-ayon dito si Jongsu dahil malalagay sila sa kapahamakan. Wika ni Jinwoo na kung ganon, tatawag na lang siya ng kapalit para tumulong sa kanila. Nagtataka naman si Jongsu na wala ng hunter na makagagawa nito maliban sa kanya. Dito na nga niya pinalabas si Beru ang monster na pumaslang sa napakadaming S-rank hunters sa Jeju. Inutos ni Jinwoo na protektahan niya ang mga tao at paslangin ang lahat.
Agad na nagmamadali si Jinwoo na umalis, pero matatagalan siya sa dami ng mga ito, kaya tinawag niya si Kaisel at lumipad. Nagulat ang mga tao sa biglaang paglabas ni Sang Jinwoo, samantala inutos naman ni Jinwoo na gamitin ni Kaisel ang buo niyang bilis papunta sa kanyang kapatid. Makikita dito ang mga shadow orc ni Jinwoo na madaling pinaslang ang mga kalaban dahil ang kalaban lang nila ay mga ordinaryong orcs, walang panama sa kanila ito na mga generals na. Nagtataka ang mga estudyante na ang mga halimaw na ito ay pinoprotektahan sila. Pinaslang nga mga ito ang tatlong kalabang orc. Nang napansin ni Jin na may paparating, inakala niya na yon ang kanyang kuya, kaya titignan niya ito, pero agad siyang pinigilan ng shadow, dahil hindi ang master nila ang dadating, samantala ipinakita dito ang dungeon boss. Ngayong sa wakas ay naalis na ang panghuling shield ng gate, at makakalabas na din siya sa dungeon. Ito pala si Guroktaru ang pinuno ng Red Blade Tribe at tiwala itong walang makakatalo sa kanya. Dito niya napagalaman na may tatlong high orcs ang tumulong sa mga tao na labis nitong ikinainis dahil silang mga great orcs ay hindi man lang matalo ang tatlong high orcs. Wika nito na ituro nila ang daan at ubusin niya ang mga iyon. Pinakita dito ang dungeon na puno ng ant shadow ni Jinwoo. Nangangamba ang mga hunters na sa oras na makita sila ng mga ito bilang kalaban at siguradong katapusan na nila. Batid ni Jongsu na hindi na sila pwedeng umatras sa raid na ito dahil siguradong nakaabang na ang mga reporters at siguradong pagpipiestahan sila ng mga ito. Pinalakas niya ang kanyang loob na hindi dapat sila matakot dahil lamang sa mga samon ni Jinwoo. Pero halos bawian ito ng buhay nang makita niya sa kanyang harap si Beru. Nakangiti nitong sinabi na tapusin na nila ito. Kabadong-kabado na si Jongsu dahil hindi niya alam kung ano ang iniisip ng dungeon boss ng Jeju. Nawala ito bigla ngunit sa ilang sandali lang ay bumalik din si Beru. Agad, may hinagis itong isang bagay pagkatapos ay nagpatuloy na sa loob ng dungeon. Tinatanong ng mga guild members niya na kung magpapatuloy pa ba sila. Pero nang tiningnan nila ang hinagis ni Beru, ito pala ang ulo ng pinakamalakas na undead na nakalaban nila. At tinalo niya ito sa isang iglap lang. Batid nila na hindi lang sila malalakas, ang samon ni Jinwoo ay matalino din na nakapag-isip. Dito na napagdesisyonan ni Jongsu na atras na lang sila. Pero laking gulat nito na makita na masayang magpapatuloy ang kanyang mga kasamahan dahil ligtas sila sa mga samon na yon. Bumalik muli ang kwento sa school kung saan makikita na hirap na ang mga shadow ni Jinwoo. Tuwang-tuwa naman na pinupuri ng mga orcs ang kanilang leader. Nagsalita si Guroktaru na ang mga tato ng mga orcs ay nagsisimbolo sa kung gaano nakadami ang kanilang pinaslang, kaya batid niya na madami-dami ng pinaslang ang mga ito, kaya hindi niya maintindihan kung bakit ganto lang sila kahina. Wika niya na aliwin pa siya ng mga ito, nagawang iligtas ng shadow ni Jinwoo ang kasamahan niya. Pinuri naman ito ng leader na nagawa niyang sanggahin ang kanyang atake. Ngunit, kulang pa din ito, walang kahirap-hirap na pinagpira-piraso nito ang shadow ni Jinwoo. Nagtaka naman si Guroktaru dahil ang mga ito pala ay isang lamang spell, pero binaliwala na niya ito dahil kaya niyang pumaslang ng 1,000 ganto na walang kahirap-hirap. Pero bigla na namang may nagsasabi sa kanilang isip na tapusin nila ang mga tao. Alam ng leader na kung ang mga orcs na ito ay isa lamang magic, kailangan lang niya tapusin ang controller nito, at hinalangan niya na yon si Jin. Agad nitong inatake ang shadow na nagbabantay sa kanya. Na sinabayan pa ng kanyang mga kasamahan, wala na nga itong nagawa at nadakot na niya si Jin. At nang akma niya itong tatapusin, bigla na lang nakaramdam ang leader ng matinding takot, dahil may nakakatakot na nilalang na papunta dito. Agad nitong sinigawan ang kanyang mga kasamahan na hunda sa impact. Agad na hinawakan ni Jinwoo ang ulo ni Jin at sinabing ligtas na siya ngayon. Hindi naman maintindihan ng leader ang nasasaksihan niya. May isang wyvern ang narito sa gusali kasama ang nakakakilabot na nilalang. Magpapakilala pa ito kahit na natatakot, pero dinuro siya ni Jinwoo at sinabing manahimik at maghintay. Humihingi ng tawad si Jinwoo dahil siya ay nahuli. Tinanong nito si Jin kung ayos lang ba siya. Oo naman ang sagot nito. Pero nang mapansin ni Jinwoo na may pasa ito sa kanyang pisngi dahil sa pagkakapiga ng leader, agad nitong inutusan ang kanyang shadow army na ligtas na alisin dito ang lahat ng estudyante. Atake pa sana ang mga orcs, pero bigla silang sinabihan ni Jinwoo na wag silang gagalaw matapos mailigtas ang mga natitirang estudyante. Dito na nagsalita ang leader na sa kanya pala galing ang mga orcs na nilabanan niya kanina. Dagdag pa dito na nakapagsasalita siya sa kanilang lengguwahe. Agad na sinalakay ng mga orcs si Jinwoo, pero dito na nagsimula ang ating bida sa kanyang walang habas na pagpaslang. Wala orc na hindi birutal ang sinapit sa kanyang kamay. Makikita na atake pa dito ang iba pa. Pero sa isang iglap lahat sila ay dinurog ni Jinwoo. Hindi naman makapaniwala ang leader sa kanyang nasaksihan. Ginamit ulit ni Jinwoo ang Dominator's Touch at dinakot ang leader. Tanong nito na kung bakit nila gustong patayin ang mga tao. Sagot ng leader, dahil may boses na paulit-ulit itong sinasabi sa kanila.
Tanong ni Jinwoo na kung ngayon ay sinasabi pa din pa ito ng boses. Wala nang makuhang sagot si Jinwoo dahil hinala niya na may pumipigil dito, pero hindi siya dito titigil dahil may isa pa siyang paraan para makuha ang sagot na yon at ito ay magiging masakit, samantala pumunta naman ang kwento sa gate. Makikita dito ang healer ng Knight Guild na nakikipag-agawan sa Ant Soldier ni Jinwoo dahil mamahalin ang labi ng vampire na ito para lang kainin niya. Pero inatake siya ng Ant, magpapatuloy pa sana ito pero pinigilan na siya ni Beru, pagkatapos ay pinagaling ang sugat ng Helder. Hindi ito makapaniwala na ang isang summon ay mas magaling pa sa kanya mag-heal. Dito na nga sila nakarating sa dungeon boss, at ito ay isang lich, dagdag pa dito na may mahigit 10 Death Knights ang nasa baba niya. Takot na takot ang Knights Guild sa kanilang sitwasyon. Naalala ni Jongsu na ang pinakamalakas na guild ng China ay inubos ng Arc Lich noong nagkaroon ng dungeon break at kung hindi dahil kay Liu Zigang iyon ay magiging isang masalimuot na trahedya. Kaya imposible nila itong magawa ng mga A-rank hunters lamang. Pero hindi pa dito nagtatapos ang problema, may paparating pang mga kalaban sa kanilang likuran. Agad na gumawa ng Holy Wall ang healer para hindi sila mapalibutan. Wika nito na kaya lang niya pigilan ang mga kalaban sa loob ng 5 minuto, pero dito na kumilos si Beru, nakilala agad siya ng Lich na siya ay parte ng Shadow Army. Tanong nito na kung bakit ang personal army ng Monarch ay inaatake sila. Sagot naman ni Beru, dahil sila ang napili nito at hindi siya. Hindi naman dito makapaniwala ang Lich at gusto niyang makausap ng personal ang Monarch. Pero agad siyang pinaslang ni Beru wika nito na madami siyang sinasabi para sa isang nilalang na mamamatay na. Dahil sa pagkakapaslang ng Lich bigla na lang din nawala ang mga undead soldiers. Dito na idineklara ni Beru na siya ang pinakamalakas sa lugar na ito. Batid ni Jongsu na malakas ito pero hindi niya inaasahan na ganto kalakas ang mga samon ni Jinwoo. Nagtataka ang kanyang alalay na kung ganto kalakas ang samon ni Jinwoo ay hindi na niya kakailangan na pumunta pa sa dungeon. Kahit ipadala na lang niya ang kanyang mga samon ay makakaya na nilang isarado ang gate. Nauunawan ito ni Jongsu na kahit kalahiti lamang ng samon ni Jinwoo ay higit na mas malakas kumpara sa pinakamalalaking guild ng kanilang bansa. Dito iminungkahi ng kanyang alalay na kung bakit hindi na lang sila sumapi sa guild ni Jinwoo. Pero nagmamalaking sinabi ni Jongsu na hindi nila kailangan maliitin ang kanilang sarili dahil kailangan din sila ni Jinwoo dahil para makapasok sa isang dungeon kinakailangan ng 10 hunters. Kaya patas lang sila ito ay win-win situation sa lahat. Natatawang sinabi naman ng alalay niya na para silang magiging linta o sip-sip sa lakas ni Jinwoo. Pero tinama siya ni Jongsu na yon ay tulong-tutulungan nila si Jinwoo dahil kulang ito sa tao. Samantala sa eskwelahan nababalutan ng iyak at pagkatakot ang buong lugar. Nakumpirma na ng mga hunters na wala nang iba pa ang nakaligtas. Sa loob ng sasakyan narito na nag-uusap ang chairman at si Jinwoo. Paliwanag na chairman na ang aksidenteng ito ay magagawang pigilan, pero base sa kanilang data, sa nakaraang 6 na buwan ay tumataas ang mga paglabas ng gates sa Seoul. Pero kasabay ng pagdami ng mga gates dumadami din ang mga tao na nagsisimulang mag-awakening, na tila ba binabalance nito ang sitwasyon. Batid nila na may bagay na nagbabago. Dito na tinanong ni Jinwoo kung bakit gusto siyang makusap ng chairman. Dito inabot ng chairman ang isang sulat, ang Japan, USA, Russia, France at madami pang iba ay gustong makipag-usap sa kanya. Inamin ng chairman na wala silang karapatan na pigilan ang mga ito na makausap si Jinwoo, at ang lahat pa din ay nakasalalay sa desisyon ni Jinwoo. Pero natatakot ang chairman na kung tuluyang umalis si Jinwoo sa kanilang bansa, ay hindi sila makakasabay sa mga nagaganap na pagbabago. Nakarating na sila sa ospital ng kanyang kapatid, tinawag siya dito ng chairman. Wika nito na ibibigay nila ang lahat ng kanilang makakaya sa kanya, kaya nagmamakaawa ito na manatili siya sa kanilang bansa. Dahil ang Korea ay may 10 hunters pero namatay na ang 2 at ang isa naman ay umalis na ng bansa. Kaya hindi na nila makakaya na mawalan pa muli ng isa pang S-rank hunter. Kaya sabihin ni Jinwoo ang kahit anong gusto niya ay gagawin nila ito. Dito na tinanong ni Jinwoo na kung hahayaan ba niya siyang papasukin mag-isa sa isang high-ranking dungeons. Batid ng chairman na napakadelikado na pumasok mag-isa sa high-ranking gates, kaya naglagay sila ng batas sa bilang nga mga hunters bago makapasok sa isang gate. Dito niya napagtanto ang totoong dahilan ni Jinwoo kung bakit siya gumawa ng guild, upang magtayo ng one-man army. Wika ng chairman na magagawa nila ito, at mabibigyan siya ng pahintulot pumasok sa mga high-ranking gates ng mag-isa. At dito na nagtatapos ang Season 3 Episode 3 ng Solo Leveling. Panoorin nyo na din ang Episode 4, ilalagay ko na yon sa ating channel.